Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa harap ng may kapal, hindi tayo karapat-dapat naunawaan nina Isaías, Pablo at Pedro ang kanilang pagiging di karapat-dapat nang ipamalas sa kanila ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kanilang mga kapintasan, pinili pa rin sila ng may kapal. Tayong mga natitipon ngayon ay nililingap din ng Panginoon mula sa ating kababaan at inanyayahang maging kanyang mga mamalakaya. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdangal, sinasamba ka sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, yung anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalululog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo, Amo naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Batid ni Isaías ang kanyang pagiging di karapat-dapat sa harap ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa kabila nito, pinili pa rin siya at isinugo ng may kapal upang ipahayag ang kanyang salita. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako.
Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako, pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, "Wala ka ng sala. Napawi na ang mga kasalanan mo." Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, "Narito po ako. Ako ang isugo ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon, poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadaklaan mo ay kanilang sasambitin. Kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Kita'y pupurihin sa harap ng mga Sapagkat dati siyang tagausig ng pamayanang Kristiyano, itinuturing ni San Pablo ang kanyang sarili bilang pinakahuli sa mga apostol. Sa kabila ng dati niyang karahasan, napakita pa rin sa kanya si Kristo at isinugo si San Pablo
upang ipahayag ang mabuting balita. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinaaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan na nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro. Saka sa 12, pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Bagamat patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay napakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di pa kapanahunan. Sapagkat ako pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat-dapat tawaging apostol. Sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan. Ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagalak ko ng higit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin. At ito ang pinanaligan ninyo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isang mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli.
Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus ang nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayoy mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Mga kapatid, sa narinig natin ng himalang ginawa ni Jesus, ito rin ay pagpapakita ng tungkulin o kalagayan ng simbahan sa ating buhay. Kasi nung lumulan si Jesus sa bangka, ito yung tinutukoy na simbahan na kanyang tinuluyan o kanyang tahanan na iniimbitahan ang mga tao. Kaya nung sinabihan ni Jesus ang mga mangingisda na sila'y papalaot, nagtaka si Simon dahil tapos na silang mangisda at alam niya na wala na silang mahuhuli. At pero sinunod pa rin niya si Jesus. So ibig sabihin, tayo mismo minsan nag-aalangan sa simbahan, na minsan wala na tayong pag-asa. Pero kung si Jesus na ang nagsasabi, dapat tayo'y tumugon. Bakit? Sa pagsakay muli nila sa bangka, ito ay nagpapahawatig sa atin na kung tayo papasok ng simbahan, unang-una, yung panganib na nararanasan natin ay mawawala, sapagkat nariyan si Jesus na gumagabay sa atin. Siguro naalala nyo nung nakaraang linggo, lulan si Jesus sa bangka, pero naligalig sila, pero hindi si Jesus. Diba? Parang pinapakita na tayo ay maligalig sa buhay natin. Kahit na alam natin si Jesus ang siyang tutulong sa atin o siya ang gagabay sa atin, minsan nawawala yung ating pananampalataya kasi nga marami tayong pangamba sa buhay. Pero sa pagkakataong ito, na ipinapakita ni Jesus, sa kawalan ng pag-asa ng tao, alam ng mangingisda na wala na silang mahuhuli, pero binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa na kahit na sa panahon ng kahirapan, ng kasalatan, pagkalapa natin, tayo ay makakakita ng kaligayahan, Kailangan tayong bumangon kasi hindi pa tapos ang buhay natin. Sabi nga, habang tayo'y nabubuhay, may pag-asa tayo na ang Diyos ay tutulong sa atin. Kaya nga ang mga mangingisda, nung tinawag sila ni Jesus at sa nakita nilang himala, sumunod sila kay Jesus. Tayo, pagpasok natin sa simbahan, yung sinasabing bangka ng mga mangingisda, tayo lahat ay mangingisda o mamamalakaya. Bakit? Tayo ay nanghuhuli ng isda o ng tao ng may pananampalataya sa Diyos. Kung wala man na magkaroon ng
pananampalataya ang tao sa Diyos. Tayo may tungkulin paglabas natin dito sa simbahan o pag alis natin, no? Meron tayong taong matutulungan, taong aakayin, lalo na yung mga miyembro sa pamilya natin, aakayin natin yan sa Diyos. Kasi sinasabi, ay galing ka pa sa simbahan pero yung bunganga mo, yung aksyon mo, yung gawa mo ay hindi makadiyos. Dapat binabago natin ang ating sarili sapagkat sa loob ng bangka o sa loob ng simbahan na yan si Jesus. Pero we usually ignore God. No? Sometimes nakakausap na ng mga tao si Jesus nung panahon niya, pero hindi nila kilala si Jesus. Hindi nila kilala ang anak ng Diyos. Pero tayo, no? Sumasamba tayo sa Diyos. Pero minsan, maliit ang ating pananampalataya. Yan ang hinahanap ni Jesus na magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya na marami man tayong maranasang bagyo sa buhay, nasa loob tayo ng bangka. No? Hindi tayo dapat maligalig. Pinakita na yan ni Jesus na ako ang kasama ninyo. Hindi kayo dapat mangamba. Hindi kayo dapat matakot. Nasa tabi ninyo ako. Kaya ang mga magulang dapat ganyan din ang gawin sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan na parang sarili nilang bangka. Na kapag nakasakay doon, ando doon ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya, sasabihan din na, huwag kayong matakot. Narito kaming mga magulang mo. Narito din ang Diyos na gagabay sa atin. Di ba? Kapag, di ba, kahit anong hirap, no, kasama ninyo ang inyong mga anak, hindi nyo alintana, no, ang bagyo, ang problema sa inyong buhay. Kaya pinapalala sa atin ni Jesus na ang simbahan ay ating takbuhan ng panahon na tayo'y salat, na tayo'y gutom, na tayo ay lugmok, no? Pero sa loob ng simbahan, tayo makakahanap ng kaginhawaan, ng kasiyahan, no? Tulad ng mga alagad, mga mangingisda, natuwa sila at nagulat dahil sa dami ng kanilang huli. So tayo may mga huli din minsan sa ating buhay, sa ating tahanan. Yung huli na yan, maaaring nakita natin na pagbabago ng mga anak ninyo, di ba? Parang nakahuli rin kayo ng magagandang isda. Yung mga pagkakataon na magkakasama kayo, no? Parang nahuli nyo yung loob ng inyong mga anak, ng inyong pamilya na magsama-sama muli. Hindi yung sila ay lalawas sa inyong tahanan at hahanap na pamilyang magkakagaanan ng kanilang loob. Pero sa Ebanghelyo natin, nakita natin ngayon na ang pangamba ng lahat ng tao ay mawawala kung ang Diyos ay laging makikita natin sa buhay natin, sa mga ginagawa natin. Nakikita natin, no, ang Diyos na siyang nagpapalakas sa atin para harapin natin yung problema sa buhay natin, saan man tayo sa trabaho, no, sa paaralan, o sa ating mga gawain, kung ano-ano man, nariyan kasama natin ang Diyos. Sana mga kapatid, lagi natin itong isipin sapagkat dito lang tayo kumakapit sa pagmamahal o pag-ibig ng Diyos. Kasi kung hindi pa tayo kakapit sa Diyos, saan pa tayo kakapit o saan pa tayo maniniwala? No? Kaya maraming nagkakaroon ng problema, no, psikolohiya o sa isip, no, at sa puso, bigat na bigat dahil hindi nga magawa yung mga bagay, no, kasi nga mararamdaman niya yung sakit, no, na nakikita niya sa pamayanan, sa komunidad o kahit na sa simbahan. Manalangin tayo mga kapatid na sana lahat ng ito sa ating panalangin, sa ating sariling kakayahan, mabago natin ang ating paligid, tayo maging instrumento ng pagbabago na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama naming mapagmahal, upang sa aming pagsusumikap, may sabuhay ang iyong pag-ibig. Kami lubos na makilala ng mundo bilang mga alagad ng iyong anak na si Jesucristo. Buong puso kaming nananalangin, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo, O Diyos, ang mga namumuno sa aming simbahan at pamayanan ng iyong makapangyarihan at hindi makasariling pag-ibig upang maisulong namin ang katarungan at kapayapaan na iyong hatid para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Hilumin mo, O Diyos, ang aming mga pusong nasugatan ng masamang nakaraan upang matamo namin ang tunay na pag-ibig na itinuro sa amin ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Pukawin mo, O Diyos, ang puso ng mga batang nagnanais maging pari o madre, upang makatugon sila sa iyong tawag ng buong puso at may pag-aalay ng sarili. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panumbalikin mo, O Diyos, ang sigla ng mga taong naapektuhan ng anumang malubhang karamdaman, ng buong galak at pasasalamat silang magpuri sa iyo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ipadama mo, O Diyos, ang iyong awa at dakilang pag-ibig sa mga kapatid naming pumanaw na umaasa sa iyong biyaya ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, lalo nawa naming mahalin ang bawat isa upang mas lalo pa kaming mapamahal at mapalapit sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin aming buhay. Bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa aming bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad sa ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa namang si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay,
kami natubos mong tunay. O Jesus, namin ay iligtas mo kami tanan. Namin mahal ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalin namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, ni Jose, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, San Nicolas at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugdugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat
Manalangin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasulang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa sagradong hostyang pinagawa niya ng dugo at katawan na siyang pinunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Sa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay, sambahin siya magpakailanman. Nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay, sambahin siya magpakailanman. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang binibigay, kami nilob mong mapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan, para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Ngayon ay magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, kawan mo ang iyong sambayanan at tulungan mo araw-araw upang huwag lumabag sa iyong kalooban, kundi makapaglingkod sa iyo ng may kagalakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon at magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon at ipaya, kanyang pagkalingat abang, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakila't dukha